Ito ang dahilan ng problema. Kayong mga congressman, inumpisahan niyo ito. Kabayan, ako Babalikan. muling bumalat na naman itong si Bitag Bintol po sa mga congressman dahil 57 po na mga congressman ang pumerma kontra sa panawagan ni dating Pangulong Digong na One Mindanao o yung paghihiwalay ng Mindanao sa Luzon at Visayas at maghihiwalay ito bilang independent state. Marami po ang kukontra dito. Obviously po mga kababayan po natin, marami ang kukontra dahil unang-una kapag sila ay sumuporta sa umano'y panawagan ni dating Pangulong Digong na One Mindanao ay posible silang makasuhan dahil labag umano sa ating saligang batas ayon sa Department of Justice. Ngunit ayon kay Bintol po, saan nga ba nagsisimula itong panawagan ni dating Pangulong Digong at kung ano-ano pang isyu kasi ang kanilang pinupukol sa dating Pangulo. Kasama na nga po dito itong ICC at panawagan ng ilang kongresista, mga kababayan, na obviously ay pamumulitika na umano'y dapat papasukin na itong ICC sa ating bansa kahit pananindigan itong si Pangulong Marcos plus itong People's Initiative na ikinagagalit ni dating Pangulong Digong dahil posibleng ma-extend umano ang termino ng mga politiko sa ating bansa plus ang mangyayari ay pwedeng maging prime minister system po yung ating gobyerno kung saan pwede maging prime minister itong nangangarap sana na maging presidente ngunit mukhang malabo at zero chance nga dahil hindi man lang pumapatong sa 1% ang kanyang sorbe sa pagkapangulo. Walang iba nga ay itong si Tambi or si Romualdez, mga kababayan po natin. Ngayon ayon kay Vintol po, kay Bitag, nako po, ito umano ay hindi nila masisi itong si dating Pangulong Digong dahil may pinaghuhugutan ito. Yun nga mga kababayan po natin, ang iba't ibang issue na pinupukol ngayon sa kanya, lalo na itong war on drugs na kung tutuusin ay napaka-epektibo at successful. Hindi man po natin masabi na 100% ay naging successful ito, pero napakaganda ang naidulot sa ating bansa. Ano pa? Yung PRRD, si PRRD. Ngayon, nagkaroon po ng manifesto sa Kongreso. Eto na naman, chuwari-wari-wap, chuwari-wari-wap. Pumirma po ang 57 House members. Alam niyo po ba, overall, kasama po yung mga partyless representatives at iba pang kung sino pa dyan, mga chuwari-warap, nireject po nila itong panawagan po ni PRRD. Ano pong panawagan ni PRRD? Magkaroon ng sinasabing Independent Mindanao. Kita nyo? Sa sinasabi po nila, ito raw, this would go against what they describe as, hear this, the belief in the national unity and the power of inclusive development. Wow! Meron pa bang unity? Meron pa bang unity? Hindi na watak-watak na kayo. Etong manifesto na to, may double standard. Pero itong mga chuwari-wari-wap nasa likod ng sinasabing PI, buisit sila kay PRRD at yung mga taga Mindanao na panawagan po na sinasabing Independent Mindanao. Ang manifesto na to, sinasabing kung maaari yung diligent prosecution sa mga individual, mantakin nyo to diligent prosecution sa mga individuals fostering disunity, blatantly violating our Constitution and threatening the sovereign integrity of the nation. Wow! Bilib talaga ako dito sa mga congressman. Ang gagaling nyo magsalita. Puro kayong ngawa. Kulang kayo sa gawa. Hindi nga ramdam ng taong bayan ang kalidad na mga pinagagawa-gawa ninyo. Dapat ramdam ng taong bayan yan. Ang ramdam ng taong bayan ay kabuisitan. Yan po at tumama na naman itong si Bitag dito mga kababayan po natin narandam umano ng mga taong bayan ay itong kapuisitan. Ngunit hindi naman po natin nila lahat mga kababayan po natin. Marami din po sa ating mga kongresista ay nakita po natin nagtatrabaho ng maayos although sinusuportahan nila itong kanilang House Speaker, syempre yan ang kanilang leader. Ngunit hindi nila ito pinapakita sa taong bayan na talagang todo sila dito, todo suporta o todo sinasamba po nila. Sinusuportahan na nila dahil kanilang leader at itong pinili ng majority sa kanila pero hindi talaga nila ito dinidepensahan unlike sa ilang kongresista dyan na nakita po natin
na halos magsasalita na para kay Romualdez, mga kababayan po natin. So ngayon, ang kanilang ginagawa umano para kay Bintol po ay puro salita lang. So obviously, wala naman umano sa gawa, puro ngangaw nga lang ang ilang kongresista. Ulitin natin, hindi naman lahat. Boyset, kasi double standard. Kayo po pwede kayong manawagan ng sinasabing charter change by initiating People's Initiative or PI at pagkatapos may patago pa kayo dyan na discovery. Salamat kung meron mang pasasalamatan sa inyo, mga lost voice sa likod ng sinasabing PI, na-discovery, nalantad. Ano yung nalantad? Yung inyong sekretong tinatago. Yung Wow, 26.7 billion. Naku po, mga kababayan natin. Wow! Ngayon, booking kayo. Kaya nung na-booking, nanawagan din naman, sumabay din si PRRD at ang kanyang mga sinasabi, Topak Boys sa Mindanao. Sino ba yung mga Topak Boys? You don't need to know who they are. Napaborho sa sinasabing One Mindanao Initiative, galit po sila. Can you imagine ako sasabihin ito mga congressman na to? Kalang patago na charter change pero palalawigin po nila ang kanilang pananatili. Dynastia, kanilang kung ano-ano pa. Kunyari ito'y economic provisions ang babaguhin, wag ka na. Sahan nyo, sina ba yan? Nung taga mga Mindanao, nanawagan sila na kumari independenting Mindanao kasi kung nga ba'y itong mga mambabatas natin at yung mga namamahala sa atin ng sinasabi ng mga taga Mindanao, teka muna, ang yaman namin dito para sa amin, bakit ginagamit ninyo? Tapos sila kami napapakinabangan, medyo hindi pa rin unlad tulad ng mga solusyon. Dahil yung pera daw na yaman ng Mindanao para sa kanila, yung pong manawagan nila. Ngayon, yun ay epekto lamang. Sino po ang dahilan? Sino po ang dahilan ng problema? Kayong mga congressman, inumpisahan niyo ito. Babalikan po natin, ha? So yun po mga kababayan po natin, sila umano ang nagsimula nito sa dami ng isyu kasi mga kababayan po natin. Na itong si Gloria ang kanilang binanatan at hindi nila tinigilan. Itong si Vice President naman po, tinapyas pa ang kanyang confidential fund kung saan napakalaki yung naitutulong. Ito pa, binabanatan itong si Kibuloy dahil ito nga ang kanyang programa o ang kanyang network na iminay kung saan nakapagsalita, nagiging platform ng dating Pangulo at nagsalita ng kanyang nakikitang negatibo na nangyayari sa ating gobyerno, lalo na sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Hindi niya man diretsong tinitirada una itong si Pangulong Marcos, pero binabanatan niya ang mga pulisiya, lalo na pagdating sa foreign policy. At ito na nga mga kababayan po natin, ang isiminay na target nila na tanggalin ang prangkisa na ganap na nga ang kanilang request na ipasuspindi na ang mga programa na kanilang tinitira. Kasama nga itong gikan sa masa, itong programang laban kasama ang bayan. So in-extend pa, naging independent suspension pa nga itong isiminay mga kababayan po natin. So which is alam po natin kung saan nangyayari kung saan nakikita po ng taong bayan na talagang masyado na nanggigipit at mukhang pati ang press freedom ay naaabuso pa po pagkatapos kinulong pa ang dalawang host nga ng Isiminay na itong si Ka Eric at si Dr. Loren Badoy. Tapos hindi naman nila pinapakita ang resibo ng kumano'y extraordinary expenses nila. Ako po, napakalaki pala ang kinikita ng mga kongresista. Ano lang mga kababayan po natin, except lang sa iba na medyo hindi dikit diyan kay House Speaker. Siyempre, hindi sila basta-basta nabibigyan ng mga proyekto. Pero ito kung mga dumidikit sa kanya, nako po, napakabilis pala. Kasi itong si House Speaker Martin Romualdez at ang kanyang asawa na si Yeda Romualdez, sila pala ang may control nitong pondo diyan sa House of Representatives. Ang drugs natin, lumalala ba o hindi? Uli ang paglaganap ng droga sa panahon ngayon. Ayun pa, droga ulit. O baka naman nakakalimutan na ni Juan de la Cruz kasi nakatuon sila sa bangayan ng Kongreso at Senado. Itong issue na to sa ICC, politically motivated ba to? Ayun. Or talagang ini-enable, hinihikayat, ini-instigate natin yung tao na magkaroon ng investigasyon para magbago ang pananaw ng ating bansa na doon sa estado na pagiging miyembro ng ICC ay bagay na kung saan pag-isipan ng husto. Bago tayo maging miyembro, baka kasi iniisip natin, ganun lang. Teka muna. Tingnan muna natin. Again, inuulit natin.
Inutil na ba ang ating mga hukuman? Sa mababang hukuman, yung Court of Appeals, kataas-taas ang hukuman, kung ito'y gumagana pa. Sovereign nation ho tayo. Kahit na ho mismong presidente, Marcos na nagsabi, hindi tayo makikipag-cooperate. So, end of story. Bakit ho maraming nananawagan? Bakit ho ginagawang inuudyok yung tao? Bakit ginagamit yung mga survey na to na mas mataas daw 59% ang pumapabor? Pumapabor ho. Doon sa sinasabi, maging miyembro ulit tayo, 55% imbestigahan ang war on drugs ni PRRD. Etong mga katanungan na to, political po to. So, iwanan Yun nga po ano, at nakikita po natin obviously itong nangyayari sa issue ng ICC ay politically motivated po mga kababayan po natin. At dahil gusto nilang lumpuin nga itong mga Duterte, lalo na itong si Vice President, kaya ngayon pilit po nila tinutulak. Tama po ha, ang sinasabi ni Bintol po na itong survey ay ginagamit sa press con nitong mga kongresista na sinasabi nila na dapat umano ay magdesisyon na ang Malacanang na makipag-cooperate po tayo sa ICC. Anong ginagamit nila? Itong survey umano na ang sinasabi ay 55% na mga kababayan po natin pabor umano na pumasok na tayo sa ICC. And obviously, nakikita natin yan ay pamumulitika. Ano po ang inyong opinion sa loobin patungkol sa mga issue nito?